Ang malaking bagay kasi ito for us. So, in fact, matagal na naming inaasam na makasama sa pilot sites. Kasi pinakamalaking problema talaga sa amin yung baha. Ito yung major na evacuation center sa amin. Pero nakita niyo naman yung itsura. And itong kung saan tayo ngayon, napapalibutan siya ng tatlong malalaking barangays na talagang laging lubog sa baha. Talagang lugar siya for events, for games. Pero over the years, in the recent past, mas ang gamit niya na talaga evacuation center. Pero yung design ng Coliseum, hindi pang evacuation center. So yung gusto sana namin gawin, i-retrofit siya as an evacuation center. So pag walang baha, Coliseum siya. Pero pag may baha, evacuation center siya. Para comfortable yung mga tao. Ang pinaka-problema pa namin dito, yung mga banyo niya nasa baba. Pag mataas yung floods, inaabot yung mga banyo, hindi nagagamit. So, ang gagawin namin, iaakyat namin. Maglalagay kami ng mga banyo sa second floor. Yung common kitchen, ilalagay namin sa second floor. Maglalagay ng storage ng goods, mga relief goods sa second floor din para hindi siya inaabot. So, ang isang pinakamalaking windfall sa amin, nitong Oplan Contrabaha, kasi yung inaasam naming equipment, nagpadala sila dito ng 5. So, ang laking bagay nun kasi hindi na mano-mano yung paglinis. Tapos, ang dami kasi namin, lalo na yung siltation, hindi siya kayang imano-mano. So, ngayon na may equipment na, kaya na. Yung Bicol River Basin kasi, parang, ano kasi yun gray infrastructure karamihan, matagal. Hindi yung floods every year So, okay itong complementation ng Oplan Contrabaha. Kasi yung focus nito mas green. Mas green infrastructure. Pagbuhay ng mga riverbeds na nag-dry up na, pagpalalim ng mga creeks, pag-widen ng mga waterways, paglinis. So, tingin namin, ang laking bagay nito while waiting for that. So, mas long-term yung Bicol River Basin Development Program. Ito, mas short-term, mas ngayon na. And ako, malaki yung paniniwala ko na pag na-sustain lang ito, maraming hindi na kailangan na gray infrastructure. Totoo lang po talaga napakalaking problema po ng Naga yung evacuation center. Gaya po dito, ngayon sira-sira na ang J-Mark Coliseum na inang pong inaasahan para po magkaroon ng evacuation center. Ang lahat ng mga neighboring barangay po, siguro po, Triangulo, Tabuco, Tinago, at saka Pequeña, Grande, marami po. Siguro 10 barangay nag-aasa para po dito po ang evacuation center. Kaso lang po, talagang sira-sira na po, kaya po napapakaw na po, nandyan na po ang ating Pangulo. Titingnan niya po para po na ma-improve, na maging talagang totoong evacuation center na maging decente at na maganda pong tuluyan ng mga evacuees dahil nga depressed na, dapat sana maganda din ang tutuluyan nila. Yes, we welcome very much yung Oplan Contrabaha dahil magbibigay ito ng solusyon sa mga lugar na talagang grabe ang sinasapit pagka nagkakaroon ng mga calamities, lalong-lalo ng baha. Hopefully, pag nasolusyonan yung sa Naga City, ma-replicate ito sa ibang LGUs para maiwasan na natin yung mga pangyayaring hindi maganda sa mga tao, lalong-lalo na rin sa ekonomiya. Kasi before nag-assume si Mayor Leni Robredo as mayor, nagkaroon ng talaga ng massive consultation with all the sectors, including the experts. And ito namang pagbisita ni Presidente Bongbong Marcos makakatulong dahil pinapakita dito na walang politika. President BBM, maraming salamat sa pagbigay ng iyong oras, pagbigay ng atensyon ng pondo sa Naga City. And makakaasa po kayo na ang pondong ibibigay ninyo sa Naga City ay papangalagaan ng LGU Naga sa pangunguna ng aming magaling na alkalde, Mayor Leni Robredo.